At dahil weekend ngayon, syempre wala akong pasok. Nagbibigyan ko lang yung cravings ko. Gagawa ulit ako ng ramen. So ayan nga, buti na lang may malapit na Korean store dito sa amin. Kaya anytime na mag-crave ka, makakabili ka agad. Paano ba naman kasi pag nasubukan mo talaga to, naku, lagi ka nang gagawa. Sobrang sarap niya talaga. Sa kumain ka sa labas, nagagastos ka ng 300 to 500, ay gumawa ka na lang, kalasa din, promise. Panoorin mo lang to at makikita mo na yung pinakamalupit na hack na napakadali lang naman gawin. Mukha lang siyang mahirap kasi inartihan ko lang. Pero syempre kung hindi mo siya lalagyan ng mga garnish, edi madali lang. Pero syempre para mas mapil mo talaga na ramen yung kinakain mo, artihan mo na. If sinisipag ka lang naman. 40 pesos nga lang pala ang bili ko dito sa Korean noodles. Sa Korean store, mas mura kasi doon kaysa sa grocery. Kaya doon ako madalas bumili. Una kong hiniwa yung aking nabiling Chinese pechay para mahugasan siya kasi ibababad ko yan sa tubig para matanggal yung mga lupa-lupa niya. Kung wala kayong Chinese pechay, pwede na siguro ang ordinaryong pechay or yung Baguio pechay. Tapos ayan yung chicken natin. Titimplahan ko lang yan ng salt and pepper. Medyo manipis lang para mabilis lang siyang maluto. So, ayan na nga yung salt and pepper para malasa. Pwede din naman kayong gumamit ng pangsangyup na meat, either beef or pork. Kaso, meron naman akong chicken, so chicken na lang. Mas healthy pa to kasi hindi mataba. Tapos, gagawin naman natin yung pinakamalupit na hack para maging lasang ramen ng ating ordinaryong Korean noodles. So, syempre, gagamit lang tayo ng egg yolk. Egg yolk lang. Tapos, lalagyan natin yan ng Japanese mayo. Pero kung wala kayong Japanese mayo, pwede na rin siguro ang ladies choice. Pero syempre, iba pa rin ang lasa pag Japanese mayo talaga yung ginamit nyo. Yung tinatawag nilang kipi. Ito talaga yung pinaka-secret nun. Ito yung pinaka-hack. Ayan yung malupit. Tapos pag na-mix-mix mo na yan, syempre, kukunin mo lang yung seasoning niya at ilalagay mo lang dito sa mixture ng mayonnaise and egg yolk. So, ayan. Tapos, pagkatapos mo ilagay dyan yung seasoning, halu-haluin mo lang yan. Tapos, add mo yung hot water. Haluin mo ng mabilis para hindi maluto yung itlog. Ano bang nasubukan ko na rin to sa ordinaryong noodles, yung Lucky Me at Nissan's ramen. And, masarap din talaga siya. Kaso, mas iba talaga ang texture at flavor ng Korean noodles. Mas malapit sa authentic ramen. Tapos, ayan na nga, fried na natin ang ating chicken breast. Iniwa ko lang pala yan sa gitna kasi para maluto, medyo makapal ang pagkahiwa ko. Tapos, set aside na. Tapos, nag-add tayo ng water para hindi masayang yung flavor ng chicken. Diyan na rin natin pinakuluan ang ating pechay or yung Chinese pechay. Tapos, yun na, nakita nyo naman, ilis natin agad para hindi ma-overcook. Yung iba nga, ibababad pa yan sa tubig, pero ako hindi na kasi hindi naman siya naluto talaga ng gusto. So, yan, luto ng ating noodles. So, syempre, ilalagay lang natin dun sa ginawa nating mixture. I-add natin yung seasoning na parang mga dried gulay. So, ang pinakamasaklap dito is hindi ko pala na-play yung video habang nag-garnish ako. Sayang, ginalingan ko pa naman sa pag-aayos. Biglang ganyan na parang magic. Nakita niyo naman yung nilagay ko, yung Chinese pechay, yung egg, at saka yung chicken. Tapos meron din tayong crab stick and nori sheet. Tapos para siyempre mas lalong sumarap, naglagay tayo ng chili oil or garlic chili oil para maanghang-anghang. Tapos dahil Pilipino tayo, nilagyan ko yan ng kalamansi. Kasi Japanese ramen to with a Filipino twist. Grabe, sobrang sarap talaga nito, hindi to budol. Balikan nyo ako pag hindi kayo nasarapan. At kung umabot ka sa part na to, thank you for watching. Kahit ang haba ng video, pinapanood mo. Bye!